Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Medyo below the belt na nga yung ginagawa dawa ng siguro nararamdaman bagay yung dalawang attorney ni alias Amanda ayaw nilang palabasin si Pastor kasi nga baka daw manalo, baka daw mangampanya. So ngayon kaminado naman na talagang kitang-kita na talagang natatakot ang mga anti-Duterte sa kay Pastor Apollo Sikibuloy na manalo bilang senator sa darating na 2025 senatorial election, no? So maraming umahadlang at maraming gumagawa ng mga fake news ngayon mapatungkol kay Pastor Apollo Sikibuloy. So nga pala, bago natin simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang ni bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Alam niyo yung pag-share at pag-like nyo sa mga video natin napapanood po ang tunay na balita ng iba't iba pa nating mga kababayan saan mang panig sa mundo. So ito, panoorin natin to, no? May babala. Ito, panoorin natin. May babala ngayon ang kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy laban sa mga nasa likod ng dirty tactics na ginagawa ngayon sa senatorial aspirant. Si MJ Mondihar sa report. Isang netizen na nagpadala sa screen capture na ito sa kampo ni Pastor Apollo Sikibuloy, laman ng isang flyer. Ngunit kapuna-puna na may lamang 1,000 piso ang flyer na para bang idinidiin sa vote buying ang butihing pastor. Hindi naman pinalampas ng kampo ng senatorial aspirant ang bagong modus na ito para siraan ang kanyang kandidatura. Sa isang pahayag, iginit ang kampo ni Pastor Apollo na panlilinlang ang nasabing hakbang. Isa rin itong desperadong taktika para siraan ang reputasyon ng spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na kilala na hardliner sa korupsyon. Mariing pinabulaanan ng kampo ang akusasyon. Malinaw na gawain ng mga taong naisiraan ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. We would like to politely advise, and if the advice is not heeded, we will really inform them that we will take action. No? That's a crime. Hinimok naman ng kampo ang publiko na ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan kung may mamata ang ganitong modus at i-document, kuhaan ng video at picture ang sinumang sangkot. Dudulog din ang kampo sa NBI para sa mas malalimang investigasyon. Kung makita natin yan at ma-document natin yan at malaman natin kung sino po ang author niyan, sigurado ako we will be filing cases, criminal cases against these persons. Hindi po fair yan. That is below the belt din. Zero corruption ang pinaka-plataforma ni Pastor Apollo at hindi nito bibilhin ang boto na nagkakaisa at matatapat na Pilipino. Yun nga yun no? Ito yung pinag-usapan namin sa live sa Seminay na ang sinabi ko nga, ang katwiran nga namin dito, yung tipong si Pastor nga, pinaka-isa sa mga, kaya nga nagustuhan namin si Pastor. Kasi nga zero corruption doon sa kanilang compound sa KOJC at kung saan man nilang kahit sa Glory Mountain, Prayer Mountain. At ito alam nyo, nakakabobo itong mga ganitong gawain. At alam naman natin, ito malamang sa malamang mga makakaliwa ang mga gumagawa nito. Wala nang iba, sila lang naman talaga yan. Talagang ginagawa nila to, gawa ng alam na nila na mananalo at natatakot sila na balikan sila ni Pastor.
Pero yung nga ang ano dito, wala kasi sa bokabularyo ni Pastor yung mga ganti-ganti na yan. Kasi kung ganti-ganti lang naman din, dapat noon pa naman ginawa na niyan ni Pastor. Pero walang ano wala sa bokabularyo nila Pastor at ng KOJC na yung mga ganti na yan. Kaya lang naman tumatakbo ngayon si Pastor is dahil nakikita niya na napapabayaan na talaga yung bansa natin. No, at yung mga ganitong mga propaganda ng mga kalaban, wag niyo itong paniwalaan. Kasi unang-una, kung si Marcos Jr. nga bumilib kay Pastor Apollo Sikibuloy dahil sa zero corruption sa kanilang lugar o sa KOJC, maano mo pa ba na magbo-vote buying pa yan si Pastor? Tsaka ito pa, isipin nyo maigi. Una-una, hindi talaga hindi talaga, walang pake. Kung gahaman kasi sa kapangyarihan si Pastor, noon niya pa ginawang tumakbo. Nakaupo na bilang presidente si VP Sara, si PRRD, si Rodrigo, si Tatay Digong, di ba? So kung ganun manggagahaman sa kapangyarihan si Pastor, dapat noon pa lang ginawa niya na to. Nagkaroon na siya ng posisyon sa ating gobyerno, pero hindi niya ginawa dahil hindi nga sila ganun. Oo, tapos ngayon magbo-vote buying, kung ang dami niyang kung wala lang mangyayaring dayaan sa darating na eleksyon, panalo to si Pastor. Sure ako dyan. Pero kung may mangyaring dayaan, alam na natin. No? Pero yung vote buying na yan, wala sa bokabularyo ni Pastor at ng KOJC yan. Kaya nga sa lahat ng mga kapanood itong video, huwag niyo hong paniwalaan itong mga ganitong propaganda ng mga alam ko mga mga makakaliwa ang mga gumagawa nito. Wala nang iba. No? So dito naman tayo, ito isa sa mga babala din ni ito naman yung babala ni VP Sara sa lahat ng mga sumusuporta sa mga Duterte. So panoorin natin to. Ngayong naglipang na ang mga vlog na naninira kay Vice President Sara Duterte, may payo ang pangalawang pangulo sa mga taga-suporta nito. Alamin kung ano sa balitang ihahatid ni Jason Rubrico. Especially mga senior citizen, mag-guilty ko nga kanang rin malain ilahang buot, madaot ilahang mood, tungod lang kay nakakita sila o material content sa ako. Aminado si Vice President Sara Duterte na siya ay nakokonsensya sa tuwing may mga taong nasasaktan sa tuwing nakakapanood ng mga vlog na ang mga content ay puro paninira laban sa kanya. Kaya payo ni VP Sara sa mga taga-suporta nito na huwag nang manood ng mga ganitong klaseng vlogs dahil sa huli sila lang ang may stress. Iginit pa ng bise na walang pakialam ang mga vlogger na ito sa mararamdaman ng kanilang tagapanood kundi ang kumita lamang. Hindi, tsaka talagang ganun. Wala, alam nyo labas ho dito yung Banateros at mga DDS vlogger dito sa sinabi ni VP Sara, napakaliwanag naman. Kasi bakit? Kailan ba kami nanira kay VP Sara? Diba? Hindi naman namin ginagawa yun. So talagang walang pakialam tong mga vlogger na to. Kasi nga una may 15:30 sila na sahuran at nakita nyo naman sa vlog natin kamakailan lang na nilabas natin yung ebidensya na yun na tumatanggap talaga sila ng sahod. Tsaka ito pa, wala silang pakialam sa mga mararamdaman ng mga manonood dahil una mukha talaga silang pera kaya wala silang pakialam. Pangalawa, wala silang pakialam bakit Jay, bakit hindi sila natakot na baka makasuhan? Kung matatandaan nyo po dun sa vlog ko, meron ho dong nilabas ako na sagot nga daw sila ni ayon dun sa screenshot na kumalat. May sasagot nga daw sa kanila kaya wala silang parang hindi sila natatakot. So kapag may nagkaso, halimbawa si VP Sara, kinasuhan yung mga vlogger, so hindi sila natatakot dahil may isasalo nga sa kanila. So ganun yung pangyayari dito. Tsaka wala talaga rin silang pakialam kung masaktan man kayo, hindi. Ang importante sa kanila, kumita ng pera.
Yun ang kalakaran, yun yung pinakamasakit ngayon na ito yung masakit sa amin ng mga vlogger, ng mga matitino dahil yung ibang mga vlogger kagaya niyan, yung iba na binabayaran sila para banatan at walang yain, siraan yung ibang mga politiko, ibang mga kilalang personalidad para lang sa pera. O yun yung masakit doon na medyo nabababoy na nga yung industriya ng social media. No, pero wala na tayong magagawa doon kasi nga yan yung hanap buhay nila. Katulad ng ibang mga vlogger diyan na may mga pangangailangan papatungkol sa kanilang pamilya, so doon nila kinuhugot yun. Ang masama lang dito, galing sa kasamaan yung kasi kumakailan lang, di ba? May na-issue kay BP Sara na kesyo kabit niya daw si Jan Amores. Gago! Diba? May mga ganun May mga ganung vlogger, no? Diba? Natatandaan nyo yun? Na may issue na si BP Sara daw ay may kabit. Kabit daw yung basketballista na nanuntok. So, yun yung mga sinasabi ni BP Sara na wag nyo na lang panoorin. Kasi ito naman kasi ang mahirap din sa mga viewers, lalong-lalo na sa mga Duterte supporters. Bakit pa kasi kayo nanonood doon sa mga vlogger na yun? Napakadaming vlogger ng mga Duterte. Maraming mga vlogger ang sumusuporta sa mga Duterte, hindi kami mabilang. Sa akin pa lang, ang dami nyo napapanood sa upload ko. Kay Boss Dada, kay Master Judea, kay Banat Bay, kay Coach Oli. Andyan si Kai Spencer, si Buster TV, si Jojo de Guzman, yung Bisdaqueros. At iba pa, ayan, sila Joey, sila si Ka Eric Celis. Panoorin nyo yung live nun kada gabi, di ba? So, doon na lang kayo mag-focus sa mga talagang naglalabas ng tunay na balita at talagang may aral at hindi paninira yung ibinabalita. Di ba? Kaysa naman may manonood kayo doon sa mga vlogger ng mga tanso, tapos sasakit yung damdamin nyo, may stress kayo. Dito, makita nyo lang yung mukha ko, tungtuwa na kayo. Gago! Di ba? Isang tingin nyo lang sa mukha ko, natutuwa ka na. Mo. Ikaw, tawa ka ng tawa, baka malaglag yung pustiso mo. Magsensoday ka. Gago! Sensoday ba tawag doon? Yung dinidikit sa pustiso? Hindi ko alam yung sensoday yun Diba? Ganun lang yun masyado nyo kasing ini-stress. Huwag nyo i-stressin yung sarili nyo. Marami nga kayo mapapanood ng mga ng mga tingnan nyo sana ito tuloy si BP Sara nakokonsensya dahil may mga syempre kahit na sobrang busy tong vice presidente. Ito ba yung kinaganda kay BP Sara? Bakit niya nalalaman to na may mga taong nasasaktan sa mga ipinapalabas ng mga tanso dugyot vlogger? So bakit? So syempre may mga may mga kumukontak, may mga nagchat-chat na, oy, ganito, ganyan, bakit ganito, totoo po ba ito, totoo ganyan, katulad nung nakaraan, di ba? Sa akin, halos pagkagising ko, punong-puno yung messenger ko. Pagtingin ko sa messenger ko, anak ng teteng, kesyo patay na daw si PRRD, kesyo wala na daw, pinasa pa sa akin yung video, sabi ko, hindi po yan totoo. Wala pong katotohanan yan. Sabi sa inyo, kapag may mga ganyan kayo nakikita, anuhin nyo na po, huwag nyo nang panoorin. Maging na lang kayo. Marami dyan, mga sa Banateros pa lang, hindi na magkasya oras nyo. Nalalaan nyo ng oras yun. Tsaka ito yung kinaganda kay BP Sara. Kaya yan nalalaman itong mga ganitong bagay dahil binabasa niya at talagang tinitignan niya yung mga chat, mga mensahe ng bawat Pilipino na nakakarating sa kanya. Yan din yung isa sa kinabilibang ko kay BP Sara Duterte. So tuloy. Manonood ka. Stress ka pa. Mabubuisit ka. Mabad mood ka. Mas-stress ka. Yung gumawa ng content, inisip ka ba niya? Ang naisip lang niya, kikita ako dito, ilang hits ito, o anong monetization ito. Inisip niya ba yung stress mo? So bakit ka magpapastress sa kanya? Hindi nila iniisip ang stress ninyo. Wala silang pakialam ko anong maramdaman ninyo. Tapos kayo, nasistress na kayo. Diba?
Payo ni VP Sara na huwag nang magpa-stress sa panonood ng mga vlog na may negatibong content, lalo na't hindi naman ito nakakatulong at sayang lang sa oras. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, masama ang stress sa kalusugan at dapat itong iwasan. Tama yun. Tignan nyo sila Franz Castro tsaka si De Lima. Buhay na, inaagnas na, di ba? Gago! Yun kasi stress na stress yun sa mga Duterte. Sobrang stress nila. Tingnan mo yung mga itsura. Tingnan mo si Risa Ontiveros, di ba? Bata-bata na, mukha ng 70 years old. Gago! Kaya mga tingnan mo si De Lima, di ba? Parang rap road na yung eye bag. Tingnan mo si Franz Castro, hindi na tinatablan ng makeup. Gago! Kaya huwag na naman panood doon, mga inayupak na yun. Oo, kaya dito sa mga yan, kay PH Update, manood din kayo. Handa kasi pag mag-upload nun. Kayo naman kasi masyado kayong huwag yung pagpapansin yung mga tansu vlogger. Walang may tutulong na maganda sa inyo. Samantalang, eto, mapunta tayo dito. Sa paawa effect ni Marcos Jr. Alam mo, tawang-tawa ako dito. Ewan ko na ito, good vibes tayo ngayon. Kabayaban! Kabayaban! Nagpahatid ng kani-kaniyang pagbati at pakikiisa ang mga lider ng bansa sa isinagawang National Rally for Peace sa pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sa mensaheng ipinadala ni Yan na. Gising na siya, gising na. Ay, wala, hindi masyadong malaki yung eye bag niya, ha? Mukhang nakatulog ng maayos si Marcos, ha? Si BBM mukhang nakatulog ng maayos, ha? Ang ganda ng postura natin. Fresh, ha? Gago! Fresh ngayon, no? Oo, sige, panoorin natin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa ang Pangulo na magbubunga ng higit na pagkakaisa at pag-uunawaan ang isinagawang pagkilos. Plastic! Bahagian niya ito ng paghahangad na maitaguyod ang isang payapang bansa. Nagpasalamat din ang Pangulo sa patuloy na suporta ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kanyang administrasyon. Gago! No choice na siya eh. Kailangan niya na lang suportahan kasi nahulog siya sa bitag eh. Gago! Ngayon susuportahan na lang eh, no? Suportahan ko na lang kasi ginisa nila ako sa sarili kong mantika eh. Ay, lang po Marcos. Kasi bisa mo, magtutulog ka para fresh yung utak mo. Para medyo nakakapag-isip-isip ka ng maayos. Tingnan mo, hindi mo pinag-isipan yung sinabi mo. Ayan, ginamit tuloy, pang rally. Gago! Hindi kasi nag-iisip, puro ngawa eh. Nawa po ay magbunga ng higit na pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating bayan ang pagkikilos na ito. Wow! Plastic! Gago! Okay, tuloy. Nais ko ring ipaabot ang taus-pusong pasasalamat sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa patuloy ninyong pagsuporta sa administrasyong ito. Wow! Ang sakit nun, no? Pagkatapos sabihin doon sa rally na tuparin mo ang pangako mo. Bigla kang, salamat po sa Iglesia ni Cristo sa pagsuporta sa administrasyon. Wala kami narinig na sinusuportahan nila. Wala kami narinig na sinusuportahan kanila. Sabi nila doon, bansa muna bago politika. Tuparin ang mga pangarap. Tuparin ang mga pangako. Pangako mo kaya kahinalal ng taong bayan. Yun yung sinasabi nila doon. Wala silang sinabi na suportado namin si Marcos. Kaya ka lang nila sinuportahan dahil, biruin mo tingnan mo to kay BP Sara ka pa rin. Nakadepende. Alam niyo kung bakit ko sinabi yun?
Ha? Isipin nyo maigi. Kung hindi dahil sa sinabi ni Marcos na tutol siya sa impeachment ni VP Sara Duterte, hanggang ngayon wala siyang suporta. Kaya lang naman siya sinuportahan ng iglesia kasi nga dahil kay VP Sara Duterte. Gago! Yun talaga yun. Kata ng likod ko. Yun talaga yun. Yun yung totoo doon. Sabihin, salamat sa suporta. Lul! Gago! Sa lahat ng pagsubok na hinaharap ng bansa, Sa lahat ng pagsubok ko nga, ang titindi ng pagsubok ngayon. Lalong dumami yung mga adik. Lalong dumami yung magnanakaw sa gobyerno. Tama naman siya sabi ni Marcos. lagi kayong nakaalalay, tumutulong at nakikiisa. Buti pa nga iglesia eh. Tumutulong, umaalalay. Ikaw. Gago! Totoo, real talk tayo. Pasalamat dito, totoo naman sinabi niya eh. Salamat, lagi kayo nandyan, pamalalay, tumutulong. Totoo yun. Mas di makata, mas marami pang natulungan ng KOJC at INC kaysa sa administrasyong Marcos eh. Di real talk tayo dito ha. Buti pa sila. May ganon. Ikaw, wala. Anong meron sa inyo? Ayuda. Hanggang saan ang ayuda? Paano pag wala ng ayuda? Ngangana. Gago! Marami pong pagsubok ang ating kinakaharap. Wow! Iyak na ba ako? Parang di ako maiyak eh. Parang lalo ako natutuwa. At marami pang haharapin, mga balakid sa paglalakbay tungo sa isang maaliwalas at maunlad na bukas na dapat malampasan. Ako, Gago! Tangin ng ano yan? Plastic? Maunlad, mapayapa. Nanay ko, presidente, di mo alam yun. ako'y naniniwala na tayo ay may pagkakaisa. Wow! Malasakit. Sila lang meron, ikaw wala. Gago! Kung meron mong malasakit pagkakaisa, sila yun. Ikaw wala. Pagkakaisa, hinahayaan mo nga yung pinsan mo na babuyin si BP Sara. Sabi mo, magkakaisa. Isip-isip mo nga, ginagawa mo na naman kaming tanga eh. Salamat ka, nasa monitor ka. Nasa harapan kita, baka... Wala, hingi ako sorry. Gago! Sarap pagtripan ng Pangulo, no? Paano naman kasi hindi mapagtitripan? Ang layo sa mga nangyayari yung pinagsasabi mo. Ito na yung isa sa mga bataan niya. Isa sa mga congressman na laglag ang bayag. Ay, umurong pala ang bayag. Ngayon, nagsisiurungan kayo, no? Naramdaman nyo ba yung hagupit? Ito, panoorin natin. Hindi raw nakikita ng ilang leaders sa House of Representatives na matatalakay pa ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Wow. Sabi ni Representative Benny Abante, dapat tutukan muna ng Quad Committee ang investigasyon sa mga irregularidad at POGO issues. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, naninindigan na pareho pa rin ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue na hindi dapat bigyan ng atensyon ng impeachment dahil aksaya lang ito sa oras. Wow! Ano na nangyari? Ha? Bakit na gano'n? Ba't nag-uurungan kayo ngayon? Hindi pa gumalaw yung Iglesia ni Cristo, baka hanggang ngayon topic nyo pa rin yan. Si Abante, napaka-plastic talaga nito no? Gago! Abante, may gaganapin daw na Magdalo rally sa 18, 19 ata. Doon sa sino magrala. Pumunta ka, dali mo yung mga yung mga member mo diyan.
Oo, ito pasintabi sa Baptist ha, pero yung mga member ni Bishop Benny Abante, iniimbitahan ko na dumalo sa magaganap na rally ng Maglangaw. Maglangaw rally dyan sa 19 ata. Oo, ewan ko, marami daw itong membro Oo, ewan ko dyan. Oo. Pero nakakapagtaka ngayon, bigla silang bumait, no? Naramdaman nila yung magupit Iyak ang loko ba? Okay, at dito naman tayo sa pinaka main topic natin. Alam niyo to si Mayor Vico Soto talaga. Hanggang ngayon, pinapabilib pa rin ako nitong batang to. Di grabe talaga, promise. No, alam niyo ito yung na bukod kay PRRD ito yung mayor na nakita ko na halos araw-araw iniikot yung buong Pasig para, hindi naman buo, kada barangay araw-araw siya nag-iikot sa kada barangay para tugunan na tignan yung mga hinanaing at mga dapat niyang gawin sa kanilang lungsod. Promise, ako po ay isang buhay na testigo dyan dahil may mga kaibigan ho ako na tiga Pasig din na talagang nagpatunay sa akin na ganyan talaga yung mayor na yan. Talagang pupuntahan kami dito hanggang sa kasuluk-sulukan ng kanto or iskinita dito sa aming lugar para lang i-check kung okay ba kami, kung ano ba yung mga kailangan natin. Kaya ito si Mayor Vico Soto, talagang talagang bilib ako dito sa taong to. Oo. At malayo mararating nito nga. Sa totoo nga lang pangarap ko na maging na maging senator balang araw. Siguro hindi pa tapos si Tito Soto sa pagserbisyo sa pagiging senator niya, kaya hindi pa siguro panahon din para tumakbo itong si Mayor Vico Soto. Pero grabe, sobrang bilib ako dito sa taong to. So ito, panoorin po natin, pakinggan niyo maigi mga sasabihin niya. Naaayon sa batas, patas at bukas ang proseso ng pagtatayo ng bagong Pasig City Hall Complex sa 2 ektaryang lupa nito. Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto sa ceremonial contract signing ng naturang proyekto kahapon. Anya, nalinis ang bidding process na mahalagang papel sa procurement ng proyekto. Napakalaga na una, transparent tayo, bukas. Wala tayong tinatago, lahat pinapakita natin hanggang sa huling sentimo. Ipapakita natin kung saan napupunta. Yun, basag sila dun. Basag ang mga kurakot. Hindi, kaya nga ito ang laking pera ho nito. 644 billion ang budget ho dito sa complex project sa Pasig City Hall complex project. No? Alam niyo, ito yung kinaganda sa isang politiko na kayang ipasilip ang kanilang pondo, ang kanilang ginagastos, ang kanilang nagagastos sa isang proyekto. At ganyan talaga ang itong si Mayor Vico Soto. Talagang transparent kung sa transparent. Kaya tsaka ito yung sinabi dito ni Mayor Vico Soto na ipasilip ni kahit isang sentimo sa taong bayan yung mga nagagastos. Alam nyo, sapul na sapul yung Congress dito. Hanggang ngayon kasi never pa nating nasilip yung mga budget ng mga yan. Never pa nating nasilip yung mga confidential budget ng mga yan. Confidential fund ng mga yan, never. At hindi lang sa Congress, pati sa Senate. Ultimo nga Office of President, hindi natin masilip yung pondo. Hindi rin natin masilip yung confidential fund. Kung saan ba napupunta. Dahil yun naman ang gusto nilang gawin. Kaya nga confidential, ibig sabihin confidential. Kaso ginagawa nila kay Bibi Sara, so dapat natin gawin din sa kanila. So ito, alam nyo, sapul na sapul dito yung mga korap, yung mga buaya ng mga kandidato dito sa sinabi ni Mayor Vico Soto. So ito, pakinggan natin ulit.
Ito ang binigyang diin ni Pasig City Mayor Vico Soto